Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Sebio at ng bertud ng gawi-gawin. Ikadalawang tagpo. Pakinggan natin ang kwento. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Sebio. Agad siyang naupo sa likuran ng kanilang bahay na nakaharap sa kagubatan. Sa kanyang isipan, tinatawag niya ang gawi-gawin. Subalit ilang oras na ang lumipas, ay wala pa rin siyang nakukuhang sagot. Nang sumapit ng tanghaling tapat, naisipan na lamang niyang pumasok ng bahay dahil masyado na ring mainit ang pwestong kanyang inuupuan. Dahan-dahan na naglakad si Mang Sebio patungo sa kanilang bahay sa tulong ng kanyang tungkod. Ngunit napahinto siya dahil may kung anong kaluskos mula sa kanyang likuran. "Sino yan? Sino yan?" Kanyang tanong sa hangin. "Kung may kailangan ka, magsalita ka!" Dagdag pa ni Mang Sebio. Nagpatuloy ang kaluskos hanggang sa unti-unting lumakas. At naglikha na ito ng kakaibang ingay. At ang sumunod ay parang sa ingay ng isang biik. Kinabahan si Mang Sebio pagkarinig ng ingay na yun, dahil alam niya sa kanyang sarili na isa yung senyales. Senyales ng isang aswang. Ganun naman kasi ang tunog ng mga ito. Lalo pat naaamoy na rin niya ang masangsang na amoy nito. Nang lalo pang lumakas ang ingay, napaatras na si Mang Sebio at dali-daling tinawag ang kanyang apo. Nagmamadali namang lumabas ang apo niyang si Ronnie na may dalang itak mula sa pagsisibak ng kahoy. "Bakit po, Lo? Bakit po?" tanong kaagad ni Ronnie paglapit kay Mang Sebio. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nilalang na nakakubli sa damuhan. Hindi na gaanong mayabong ang damo sa bahaging iyon, sapagkat katatabas lamang niya nito nung nakaraan. At ngayon, litaw na litaw sa paningin ni Ronnie ang isang halimaw. Ang nanlilisik nitong mga mata ay nakatuon sa kanyang lolo Sebio. Nataranta na rin siya dahil walang ano-anong sumugod ang nilalang na yun. At hindi sinasadyang naitulak pa niya si Mang Sebio. Yun ay upang hindi mapuruhan sa nakatuong nagtatalimang kuko ng halimaw. Napadaing pa siya dahil nadaplisan, subalit naging alisto naman ang kanyang kamay at nakuhang mataga ni Ronnie ang halimaw. Nadaplisan ito sa muka. Dumaing ito ng dumaing at ilang sandali pa kumaripas ng takbo. "Ronnie! Ronnie! Apo! Anong nangyari? Anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Mang Sebio habang pakapakapa pa sa paligid dahil hindi nga makakita. "Lo, may aswang! May aswang!" Nangangatal pang sagot ni Ronnie na hindi pa rin maaalis ang tingin sa dinaanan ng aswang. "Nasugatan ka ba? Ayos ka lang ba, Apo? Ayos ka lang ba?" "Ayos lang po ako, Lo. Ayos lang po ako," sagot ni Ronnie. Napalihim na napapatiimbagang dulot ng sugat na natamo sa kanyang leeg.
Hindi naman ito gaanong malalim, subalit naglikha ng hapde at nagdurugo. Hindi naman maalis sa mukha ni Mang Sebio ang labis na pag-aalala. Samot-saring kaisipan na rin ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi kaya may kinalaman ng aswang na yun sa pangyayari kagabi? Sambit ni Mang Sebio sa kanyang isipan na tinutukoy ay ang nangyaring sagupaan ng gawi-gawi na si Guigo at ng aswang na nambiktima ng matanda at sa mga apo nito. Sa isipang iyon, napapahugot na lamang ng malalim ng hininga si Mang Sebio. Inalalayan na rin siya ng kanyang apo upang makapasok na ng bahay. Naging mapagmatsyag na rin si Ronnie dahil kahit siya ay labis ang pagtataka sa kung bakit may aswang gayong tanghaling tapat naman. Sa kanilang lugar ay madalas sa gabi umaatake at sumusugod ang mga aswang. Ngunit ano ba't mataas pa ang araw ay meron na. Mabuti na lang at hindi pa siya umaalis ng bahay upang manguha ng pandagdag na panggatong. Dahil kung nakaalis siya, hindi na niya alam kung anong mangyayari kay Mang Sebio. Wala pa naman itong kalaban-laban dahil may edad na at hindi pa nakakakita. Sa paglipas ng mga oras, naging palaisipan kay Mang Sebio ang pagsugod dayon ng aswang sa kanilang pamamahay kaninang tanghali. Nag-aalala na siya para sa kanila ng kanyang apo at kahit hindi man aminin ni Ronnie na may sugat siya, alam iyon ni Mang Sebio. Sapagkat narinig niya ang pagdaing ng kanyang apo kanina. Panay ang pagbuga ng hininga ni Mang Sebio habang balisang nakaupo sa upuan sa tapat ng bintana. Kanina pa kabog ng kabog ang kanyang dibdib dahil sa pinaghalong kaba at takot. Inabot niya ang kanyang tungkod na nakasandal lamang sa gilid. Dahan-dahan siyang tumayo at saka nagtungo palabas. Inalalayan naman siya ni Ronnie nang makitang palabas siya. Nagpahatid siya sa kanyang apo sa may kubong pinag-inuman nila ng kanilang kumpare nung nakaraan. Ayaw sanang ihatid ni Ronnie dahil sa pag-aalalang baka may aswang na naman. Isa pa, wala siyang makakasama ron. Lo, bakit gusto niyo pong manatili rito? Wala naman pong yung mga kumpare niyo dito. Tanong ni Ronnie matapos maipwesto si Mang Sebio sa upuan pagdating nila sa kubo. Hayaan mo na, apo. Gusto kong makalangap ng sariwang hangin na nagmumula sa bukid, mula sa taniman. Gusto kong ganyang hangin, sagot ni Mang Sebio. O siya, lumakad ka na. Kaya ko na nang mag-isa. Uuwi rin naman ako maya-maya, sambit pa ni Mang Sebio. Samahan na lang kaya kita dito, Lo. Mahirap na, baka babalik yung aswang Sambit pa ni Ronnie. Hindi na yun babalik. At saka natamaan mo na nataga mo, di ba? Pagpupumilit ni Mang Sebio. Napilitan na lamang umuwi ni Ronnie dahil sa pagpupumilit ni Mang Sebio at dahil na rin kumikirot ang sugat niya sa kanyang leeg. Naiwan naman si Mang Sebio na sinubukang tawagin sa kanyang isipan ang gawi-gawin. Mag-aalas 5 na ng hapon at malapit na ang takip silim. Sa loob-loob niya, baka magpakita na sa kanya ang gawi-gawin sa ganitong oras. Ngunit bigo pa rin siyang matawag ito. Napapabuntong hininga na lamang siya
at minabuti na lamang mag-antay ng ilang oras pa. Subalit, ang hindi alam ni Mang Sebio, meron na palang mga matang kanina pang nakamasid sa kanya mula sa hindi kalayuan at nag-aantay ng tiyempo upang sumugod. Makalipas ang ilang sandali, kumalat na ang kadiliman ng gabi sa paligid. Nakaupo pa rin si Mang Sebio at matyagang nag-aantay sa paglitaw ng gawi-gawi. Ang katahimikang bumalot sa paligid ay agad na nabasag ng mag-anyong aswang ang mga matang kanina pa sa kanyang nakamasid. Napansin agad ni Mang Sebio ang presensya nito at wala na siyang nagawa ng dambahan siya nito. Naiharang na lamang niya ang kanyang tungkod upang pigilan ang mga pangil ng aswang na handa nang pumunit sa kanyang leg. Nahihirapan na rin si Mang Sebio dahil nakadaga ng aswang sa kanya. Nakariin pa ang bigat. Ikaw rin ang aswang na sumalaki sa amin kanina! Sino ka ba? Ano kailangan mo? Sunod-sunod na tanong ni Mang Sebio at mas nilakasan pa ang pagdiin ng bigat sa tungkod. Iyon na lamang kasi ang makakaya niya sa sitwasyon ngayon. Umangil ang aswang at binali nito ang tungkod ni Mang Sebio at akma na sana siyang sasakmalin nang mahawakan ito sa balikat at mapigilan. Nasuntok ito ni Mang Sebio. Mabuti na lang at sa mata tumama, kaya napadistansya ng kaunti ang aswang. Nasundot ni Mang Sebio ang aswang sa kanyang mata, kaya dumistansya ng kaunti ang aswang. Nagmamadali namang napatayo si Mang Sebio at pakapaka pa sa paligid. Ngunit muli na namang natumba nang dambahan muli ng aswang. Nagsisigaw na si Mang Sebio, naghihingi ng tulong. Ngunit walang katao-tao sa paligid dahil kalat na ang dilim sa paligid. Iniumang na ng aswang ang kanyang kamay at nakatuon na sa lalamunan ni Mang Sebio. Habang nakahawak naman sa ulo ang kabila nitong kamay at walang ano-anong ibinaw na ang mga kuko. Subalit sa halip na sa lalamunan ni Mang Sebio tumama, ay tumama ang kuko ng aswang sa mismong kanyang leg at tumagos. Napuruhan ang aswang sa kanyang mismong pagsugod. Nang isa ito at pagkabagsak, nawasak pa ang bungo matapos apakan ng bagong kararating na tauhan. Mukhang nahuli yata kami ng dating, Sebio. Guigo! Bulalas ni Mang Sebio matapos makilala ang boses. Bakit ba naman kasi nagpunta ka rito nang walang kasama? Tanong ng malalim na boses. Dahan-dahang tumayo si Mang Sebio at kinakapa ang kinaroroonan ng kanyang naputol na tungkod. Subalit putol na ito at hindi na mapapakinabangan pa. Inihagis niya na lamang ito at hinarap na ang gawi-gawi. At katulad nung una, luminaw muli ang paningin ni Mang Sebio. Pagpasensyahan mo na ang hindi namin pagsagot sa iyong tawag, Sebio. Naririnig ka namin. Subalit, hindi pa oras upang lumabas. Saka lamang kami magpapakita sa iyo kapag mayroon ng kapahamakan sa paligid. Pagpapatuloy ni Guigo.
Napapabuntong hininga naman si Mang Sebio upang pakalmahin ang kabadong sarili, dala ng sagupaan kanina. Akala niya'y katapusan na niya. Mabuti na lamang at dumating ang gawi-gawin. Tumango na lamang din si Mang Sebio bilang tugon sa sinabi ni Guigo. Sa kanyang loob at isipan, mas mainam na sang-ayunan ang gawi-gawin, lalo na ngayon pat may binabalak siyang hilingin dito. Siya nga pala, Sebio. Hayaan mo kaming formal na magpakilala sa iyo. Ako si Gawin, ang pinakamatanda sa aming magkakapatid. Saad ng ulong nasa pinakatuktok na siya ring may pinakamalalim na boses. Ako naman si Guiwa, ang pinakamaganda at hindi makabasag pinggan. Subalit, huwag mong susubukan dahil kaya kong mangwasak ng pagkatao. Tugon ng ulong nasa bandang kanan, ang mukhang babae na merong pinakamahinhin at mahinang boses. Ako naman si Giwan, ang pinakamatikas sa aming magkakapatid. Madali kong natatalo ang mga kalaban. Arangkada naman ang ulong nasa bandang ibaba. Ako si Guigo, ang sumanib sa katawan mo nung nakaraan. Hindi ko na naipakilala pa ang aking sarili dahil kilala mo na ako. Hindi ba, Sebio? Halata naman sa pinamalas ko nung nakaraan ang aking pagkatao. Hindi ba? Magaling ako. Tunay na mahusay pagdating sa pakikipaglaban. Sambit po ng isa. Kami naman ang kambal, Giwi at Gawa. Kami ang pinakabata sa magkakapatid na gawi-gawin at hindi pa kami pinapayagang sumanib sa kahit na sino. At muli, kami ang gawi-gawin na nagmula sa bundok Alinsag. Pagtatapos ni Gawin, pumagit na ang mahabang katahimikan sa pagitan ng gawi-gawin at ni Mang Sebio. Nagdadalawang isip din kasi ang huli na isalita ang kanyang nais na hilingin sa gawi-gawin. Nag-aalala siya na baka hindi pumayag ang mga ito at magalit pa sa kanya. Kaya sa halip, itinikom niya ang kanyang bibig at hinayaan lamang ang gawi-gawin. Ilang sandali pa bago may makapagsalita sa kanila, lumitaw ang makakapal na hamog na nagmula sa kung saan. Binalot ang buong paligid at damang-dama ni Mang Sebio ang lamig. Bahagya pa nga siyang nanginig dahil dito. Ngunit walang dapat na ipag-alala si Mang Sebio dahil iyon ay pananggalang upang walang makapansin o makakita sa kanya habang kaharap ang gawi-gawin. Paraan iyon ng huli sa tuwing may makakausap na tao, katulad na lamang ni Mang Sebio. Ngayon, Sebio, nais naming marinig ang iyong sagot. Nung nakaraan, hindi masyadong malinaw sa panig nating dalawa kung sang-ayon ka ba o hindi. Panimula ni Gawin. Papayag ka ba? Pahihintulutan mo ba kaming magamit ang iyong katawan sa tungkuling ito? Isasauli rin naman namin ng buong buo kapag natapos na ang misyon. Wala nang atrasin ito, Sebio. Dagdag pa ni Guigo. At hindi ka rin pwedeng humindi sa oras na kailangan namin ng katawan mo. Muling natahimik si Mang Sebio. Hindi niya rin maiwasang makaramdam ng takot dahil sa sobrang kaseryosohan ng gawi-gawin. Ngunit sa kabilang banda, pumayag din siya at ipinagpabahala na lamang niya ang mangyayari sa sinasabi nilang misyon. Papayag ako,
Pero, kailangan ninyong pagbigyan ng aking kahilingan. Sagot ni Mang Sebio. Habang kumakabog ang dibdib nito. Nagkatinginan ng 6 na gawi-gawin. Nangungusap ang mga mata nila at nagtatanong sa mga isip kung ano naman kaya ang hihilingin ni Mang Sebio. Ano yun, Sebio? Tanong ni Gawin. Ibalik ninyo ang aking paningin at hahayaan ko kayo sa gusto nyong gawin sa aking katawan sa bawat oras na nais nyong hiramin. Tugon ni Mang Sebio. Ang gawi-gawi naman ang muling natahimik. Ngunit bago pa man makasagot, nagpantig ang tenga ng mga ito matapos makarinig ng alulong ng mga aso sa dakong kanluran ng kanilang kinalalagyan. Ang mga alulong ay agad na sinundan ng langit-ngit ng mga aswang at iyakan ng mga batang lansangan. Saka na muna ang kasunduang ito, Sebio. Dumayo muna tayo sa kabilang bayan upang patahimikan ang sikmurang kumakalam sa laman loob ng tao. Tugon ni Gawin, ngunit hindi na itago ang pagtatangis. Hindi na rin nabigyan ng pagkakataong makapagsalita si Mang Sebio. Kahit pa man may gusto siyang sabihin, agad na sumapi sa kanyang katawan si Giwan. Damang-dama ni Mang Sebio ang kakaibang lakas ng huli kumpara kay Guigo. Mas malakas si Giwan. Mas nag-uumapaw ang lakas at kapangyarihan nito na halos pumutok na ang mga ugat sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, taglay na ni Mang Sebio ang lahat-lahat ng kay Giwan. Mula muka hanggang sa kakayanan at kalakasan. Agad na napatingin si Mang Sebio sa direksyong pinagmumulan ng paglangit-ngita ng mga aswang. At wala nang patumpik-tumpik pa. Tinungo niya ito. At wala pang 1 minuto ay naroroon na siya sa mismong kinatatayuan ng mga aswang. Ako ang harapin niyo! Dumagundong pa sa buong dako ang boses ni Mang Sebio, na boses ni Giwan na siyang sumanib dito. Pagkasambit niya nun, agad na patingin sa kanyang direksyon ang mga aswang na lahing mahak. Grupo ng mga babaeng aswang at kasalukuyan pa nitong tinatakot ang mga batang nais biktimahin na hindi na rin matahimik sa kasisigaw at panginginig sa takot. Matitikman niyo muna ang kalupitan ko bago ang mga batang yan. Dagdag pa ni Mang Sebio. At walang ano-anong sumugod ito. Sa puntong yun, ang tigang na lupa ng Sitio Banilad ay nadiligan ng dugo ng mga mahak. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan, Happy Fiesta po dyan sa mga taga Kalinog, Iloilo.
Happy Fiesta. Ang pagbating ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Happy Fiesta po sa inyo. Happy shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po sa Marcos family sa Antipolo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Shoutout sa iyo, boss. Pastilan Gaming. Shoutout sa iyo, boss. At kay Ma'am Cyril Alontaga. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Benji Cayetano. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Baby Langka. Diyan po sa may Israel. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout po. Ganun din po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Ingat din po kayo dyan sa Israel. At ganun din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Happy birthday din po kay John Ol Harm. Happy 90th birthday on December 4. Happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm. Shoutout po. Shoutout din po sa mga kids po ni Boss Leonsky na sina Leonie at James Clian. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapid, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May type po kayo, bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout.
Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po ko sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Rainier Zacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang pa like mo at patinid po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiliwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.